Good morning, remnants. Basahin po natin ang salita ng Diyos mula sa 1 Corinthians chapter 8, verse 1. Now, about food sacrificed to idols, we know that we all possess knowledge. But knowledge puffs up, while love builds up. Amen. So, sa araw po ito, ang title po ng ating prayer journal ay anong uri nga ba ng templo ang dapat nating itayo sa edad na ito? So, makikita natin sa binasa nating Bible verse na nung mga unang panahon din, merong mga ilan-ilan na pagkakaiba ang mga mananampalataya. So, tinatalakay dito sa 1 Corinthians, yung patungkol sa kung pwede bang kainin yung mga bagay na inihandog na sa idolo o hindi dapat kainin ng isang Kristiyano. So, nakasanayan o isa sa mga kultura ng mga taga-Korinto na bago sila kakatay ng mga hayop, ito muna ay inaalay sa mga idolo sa Korinto. And dahil ang mga Kristiyano na tinatalakay dito ay nakatira sa Korinto, di ba, kailangan na lang bumili sa palengke. So, ibig sabihin, kinakain nila yung mga karne na inihandog na sa idolo. So, may mga iba nagsasabi na hindi ito dapat kainin, may nagsasabi naman na dapat kainin sapagkat ipinanalangin na sa Panginoong Jesucristo. So, kumbaga makikita natin dito na kahit noon pa, mayroong pagkakaiba ang mga mananampalataya. Pero sinasabi ng binasa natin Biblia na ang mga kaalaman na alam natin, ito ay lumalabas lamang. Ngunit, ang pag-ibig, ito ay papatibay. Ang pag-ibig ay nagpapatibay. So, ano ba ibig sabihin nito? Mga remnants, hindi na natin dapat pag-usapan kung ano yung mga bagay na pinagkaiba-iba natin. Ang dapat lagi natin isipin, tayo ay iisa sa Panginoong Jesucristo. Ano man yung mga bagay na hindi natin pinagkakaunawaan, dapat pagkaisahan natin sa ating Panginoong Jesucristo. So, ang title po ng message natin ngayong araw ay, ano nga bang uri ng templo ang dapat natin itanaw? Sa mundong ito na puno ng pagdurusa, sa panahon ito na wala nang ibang ginawa ang mga tao kundi ibigin ang kanilang mga sarili, pagmulay-mulayan yung mga bagay na dapat nilang ginawa sana, mga bagay na hindi nila dapat ginawa. Of course, tama yun. Of course, maganda yun. Pero sa panahon ito na iniibig na ng marami ang kanilang mga sarili at hindi na nila napututuunan ng panahon ang pag-ibig para sa Diyos, ang pagtukulas ng kaalaman mula sa Diyos. Anong uri ng iglesia o anong uri ng templo ang dapat natin itatag bilang mga remnants? Una, kailangan natin magtayo ng templo na merong covenant. Ano yung ibig ng covenant? Ang covenant ay pangako ng Diyos. Noong Sunday, sinabi sa ating pulpito na kailangan natin laging magbasa ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos lamang ang sasandigan natin. At tanging ang salita lamang ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Pero ngayon, di ba, sagana na tayo sa gadget. Minsan pagkagising natin sa umaga, yung alarm ang gumigising sa atin. Nakakalimutan na natin na gumigising tayo, hindi para lamang sa ating mga sarili. Na gumigising tayo dito sa mundo ito, nilikha tayo ng Diyos with a purpose. Ano ba yung dahilan na tayo ginawa ng Diyos? We are created in the image of God. And we have to be with God. So kaya nga lagi pinapaalala sa atin tuwing public message na pagmulat ng ating mga mata, kailangan natin manalangin. Kailangan natin siyasatin. Kailangan natin saliksikin kung ano ang nais ng Diyos sa buhay natin. So paano natin ito magagawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos? This is what you call the covenant of God. We have to see the covenant of God in His Word. Ang pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. Kailangan natin magtayo ng templo na kung saan si Jesus ay siyang Kristo. Kailangan natin itayo ang templo na nagpapahayag na tanging si Jesus ang Kristo, ang solusyon sa lahat ng problema. Sapagkat sa multimedia, makikita natin ang dami ng solusyon. Diba? Pero ang mga solusyon na ito ay panandalian lamang. Pero meron tayong espiritu. At ang espiritu natin ay mabubuhay magpakailanman. Minsan lamang tayo mamamatay pagkatapos ay pag-umaon.
Datapwat, kailangan natin mamuhay ayon sa nais ng Diyos, ayon sa covenant ng Panginoon. Kung ganon, kailangan tayo magtayo ng church, magtayo ng templo na tumatalakay lamang o nagpapahayag lamang na si Jesus ang Kristo. Pangalawa, anong uri ng templo ang dapat natin itayo? Kailangan natin magtayo ng templo na nagliligtas kung merong 3 courtyard. Ano ba yung sabihin ng courtyard? Sa Old Testament, meron 3 courtyard na ipinahayag ng Panginoon. Kailangan daw ang tabernacle merong 3 courtyard. Ano daw yung mga courtyard nito? This is the courtyard for Gentiles, courtyard for children, and courtyard for prayers. Ano ba yung sabihin ng courtyard for Gentiles? So, ang ibig sabihin ng mga Hintil o Gentiles, sila yung mga sumasamba sa idolo. So, sa church na gagawin natin, sa templo na gagawin natin, kailangan ang templo ito ay nagpapahayag ng covenant ng Diyos na si Jesus ang Kristo upang maligtas ang mga hindi mananampalataya. So, minsan iniisip natin sa loob ng church natin, lahat tayo believers, lahat dapat kapatid kay Kristo Jesus. Of course, totoo yun. Pero kailangan din na gampanan natin ang pagiging ibanghilista. Minsan, sa loob, maski sa loob ng church natin. Kung may bagong attend na new believers, ano yung kailangan natin gawin? Ikayati natin sila. Sabihin natin sa kanila ang gospel message. Sabihin natin sa kanila ang way of salvation. Ano pa? The courtyard for children. Sinabi na, di ba, lagi natin sinasabi sa, especially sa ating mga workers, para sa children ministry, yung Joel, ano daw, we have to preach this gospel to our children, and our children to their children, and their children to their children, and their children to the next generation. Kailangan natin i-preach ang gospel na ito saan? Sa mga susunod na henerasyon. Sa ika-4 na salinlahi, sa ika-3 hanggang ika-4 na salinlahi. Bakit? Sapagkat ang mundong ito ay kumaliman at wala na silang ibang ginagawa kundi ang hindi man pananampalataya. Ngunit ang church na dapat itatag natin, ang templo na dapat itayo natin, ay ang templo magpapatuloy na nasimulan natin gospel. Ang templo na magpapahayag ng gospel hanggang sa tayo ay mawala na, hanggang ang ating mga anak ay mawala na, hanggang sa ang susunod na henerasyon ng ating mga anak ay mawala na. Ang gospel na ito ay mananatili. Ang templo na ito ay mananatili. Dalangin ko na sa bawat churches ng All Nation Church, maitatag natin ang templo na naglalayo na maipahayag ang mabuting balita hanggang sa ika-3 hanggang ika-4 na salinlahi. Ganun din, dapat ang church natin ay ang church na merong prayer courtyard. Ano ba yung sabihin ng prayer courtyard? Ang church po natin, hindi dapat lang ito tinatambayan, hindi lamang ito ginagawa ng mga activities, kundi ang church natin, dapat ito ang church o ang templo na kung saan makakapanalangin ang lahat. Lagi nga sinasabi ng ating missionary, kailangan bukas ang church sa lahat ng pagkakataon. Kailangan lagi may tao sa church. Bakit? Kasi ito ang lugar ng panalangin. Maraming tao na bumibigati, maraming tao ang napapagat. Kailangan nila ng lugar na mapagmimilay nila. Dapat ang church natin, ang church na itatayo natin, ay ang church na bukas palad sa lahat upang sila ay makapanalangin. Dalangin ko na ang church natin ay magtayo ng 3 courtyard na ito. Ganun din, panghuli, higit sa lahat, kailangan ang church natin ay ang church na barkasan. Ano ba yung barkasan? Ito yung hindi magigibang templo. Ang templo na kung saan tumitingin sa lahat ng sulok, kung saan dapat tayo magligtas. Ang church na magbibigay ng kagalingan sa lahat ng tao. Hindi kagalingan physical, kundi kagalingan spiritual. Lagi sinasabi sa Wednesday worship natin o sa evangelism school natin, ang dahilan kung bakit narito ang church ay para magbigay ng kagalingan sa lahat ng tao. Kagalingan espiritual sa mga taong napapagal dahil sa kapahamakan naghihintay sa kanila dito sa mundo at maging sa buhay na darating pagkatapos ng kamatayan. Dalangin ko na ang church, ang templo,
na itatayo ng bawat isa sa atin ay ang templo na ninanais ng Diyos, ang templo na magbibigay buhay, ang templo na magsashine ng light ni Jesus na siyang Kristo. Tayo po ay manalangin, abang banal na kapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa inyong salita na ipinagkaloob sa araw na ito. Panginoon, nawa sa lahat ng aming gagawin, tanging kayo ang mapapurihan namin at tanging ang templo na ninanais niyo ang maging templo na maitatapad namin. Sa pamamagitan, Panginoon, ng mensaheng ito, hipuin niyo ang lahat ng puso ng mga remnants, ng lahat ng assistant pastors ng All Nation Church, upang na sa ganon, maitatak namin sa aming mga puso at mga isip ang templo na ninanais mo. Sa inyo ang kadakilaan, Panginoon, ang lahat ng papuri sa tanging pangalan ng Jesus na siyang Kristo. Amen.